Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening, Father. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, matapos tanggapin ni Maria ang magandang balita na siya ay maglilihi dahil sa kapangyarihan ng kataas-taasan at ang kanyang ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos, Emmanuel. Siya ay tumugon ng buong kalayaan. At napakahalaga itong naging pagtugon na ito ni Maria ng buong kalayaan sa paanyaya ng Diyos sa kanya. At dahil nga sa kanyang malayang pagtugon, ang kanyang puso ay napuspos ng kagalakan. At ang napakalaking biyaya na tinanggap niya mula sa Diyos ay naging daan upang siya ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na kahit na ang tahanan ni na Elizabeth ay medyo malayo at nasa bahaging bulubundukin, hindi inisip ni Maria ang hirap ng paglalakbay, basta't ang mahalaga sa kanya, maibahagi ang magandang balita sa kanyang pinsang si Elizabeth at makapaglingkod sa kanyang pinsan sa mga panahon na ito na kailangan ng kanyang pinsan ang tulong ng isang kamag-anak, ng isang kasama. Sapagkat magandang malaman, di ba, sa mga panahon na ito, si Elizabeth din ay naglilihi. At dahil sa kanyang edad, matanda na siya, hirap siya sa kanyang pagdadalang tao. Kaya kailangan niya ang isang kasama upang maglingkod sa kanya. Kaya iyon ang dalawang dahilan kung bakit dumalaw si Maria kay Elizabeth, para ibahagi ang magandang balita at para paglingkuran ang kanyang pinsan na si Elizabeth. At katulad ng sinasabi natin kanina, hindi pinoproblema ni Maria ang hirap ng paglalakbay. At dapat din nating tandaan, sa panahon na yon, wala pang mga sasakyan na magaganda o aircon, wala pang mga pwedeng masakyan na maayos na makapaglalakbay ang isang tao. Si Maria ay naglakbay sa pamamagitan ng paglalakad patungo sa tahanan ni na Elizabeth. Kung kayo po ay napunta sa Holy Land, talagang medyo mahirap puntahan ang bahay na ito ni na Zacarias at Elizabeth. Paahon, pataas. Yung tipong pag naglalakad ka, hihingalin ka talaga. Pero para kay Maria, okay lang. Basta't ang mahalaga, siya na tumanggap ng malaking biyaya sa Diyos ang magbabahagi ng biyayang ito sa iba. At ito ang magandang aral na dapat nating pulutin sa ating ebanghelyo ngayon. Na dahil si Maria ay tumanggap ng malaking biyaya sa Diyos, hindi niya ito inangkin, hindi niya ito sinarili, at lalong hindi naging dahilan iyon para lumaki ang kanyang ulo o magmayabang o magmataas. Kasi di ba, pwedeng-pwede namang gawin yon ni Maria. Bakit? Sapagkat sa lahat ng mga babae, siya ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Hindi biro itong responsibilidad na ito na ibinigay ng Diyos kay Maria. Ang totoo, di ba, bago pa man siya ipaglihi, inihanda na siya ng Diyos dito sa mahalagang misyon na ito. Kaya
kung tutuusin, pwede na lamang sanang mamahinga si Maria habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang sanggol na si Jesus. Pero hindi iyon ang gusto ni Maria. Dahil siya'y tumanggap ng malaking biyaya mula sa Diyos, para sa kanya, ang biyayang ito'y dapat ibahagi, hindi sarilinin. Kaya tayo na tumatanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos, matuto tayong magbahagi ng biyayang iyan sa iba, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Sabi nga, habang tumatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos, mas dapat natututo tayong magbigay, magbahagi, at tumulong sa kapwa. Ikalawang magandang pulutin dito sa Ebanghelyong ito ay ang pagnanais ni Maria na paglingkuran ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Si Maria ang maglilingkod, hindi siya ang paglilingkuran. Kung iisipin natin, di ba, parang baliktad. Di ba kung meron mang dapat paglingkuran, iyon ay si Maria, sapagkat ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay ang Panginoon at tagapagligtas. Habang ang dinadala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan ay ang maghahanda ng daraanan ng tagapagligtas. Kaya kung sa sino ang mas importante, sino ang mas mataas, di ba si Jesus? Sapagkat siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kaya mas dapat lamang na si Maria ang paglingkuran. Pero hindi ganon ang pag-iisip ni Maria. Para sa kanya, siya na tumanggap ng napakalaking karangalan mula sa Diyos ay dapat mas lalong magpakababa at maglingkod. At ito yung ipinakita ni Maria kay Elizabeth. Dumadalaw ako sa iyo upang ihatid sa iyo ang magandang balita at upang ikaw ay tulungan habang nasa sitwasyon ka ng pagdadalang tao. Hindi inangkin ni Maria ang karangalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ito'y kanyang ibinahagi at buong kababaang loob niyang ipinakita sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit si Jesus na lumaki sa pangangalaga ni Maria at ni Jose ay naging huwaran din at modelo ng tunay na pagpapakababa at paglilingkod. Di ba yun din ang sinasabi ni Jesus, na parito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang aking sariling buhay sa ikaliligtas ng marami. Kaya sa halimbawa ni Maria at ni Jesus, inaanyayahan tayo sa daan ng pagpapakababa at paglilingkod. Kaya nakakahiya kapag ang sinusundan at kinikilala nating Diyos ay nagpakababa at naglingkod, at ang kanyang inang si Maria ay ganoon din ang ibinigay na halimbawa sa atin, ang kanyang pagpapakababa at paglilingkod
Sobrang nakakahiya kapag hindi tayo marunong magpakababa at maglingkod. Sobrang nakakahiya kung napakayabang at napakataas natin. Sobrang nakakahiya kung hindi man lamang tayo marunong maglingkod. Sapagkat ang kinikilala nating Diyos ay tunay na nagpakababa at naglingkod. Kaya mga kapatid, sa pagdalaw na ito ni Maria kay Elizabeth, itinuturo niya sa atin ang mahahalagang katangian na ito. Kapag tunay na tayo'y nagnanais na makasunod at makapaglingkod sa Diyos, tutularan natin ang halimbawang ito ni Maria at Jesus. Kaya walang lugar sa kaharian ng Diyos ang pagmamataas at ang pagmamayabang. Lahat ng nagnanais na makarating sa kaharian ng Diyos ay dapat tumulad sa daan ng pagpapakababa at paglilingkod. O Maria, aming ina, ikaw na pinili at hinirang upang maging ina ni Jesus. Ituro mo sa amin ang daan ng pagpapakababa at paglilingkod na iyong isinabuhay at ipinakita. Kaya nga, ang iyong anak na si Jesus, bagamat Diyos, hindi rin niya pinili ang manatiling kapantay ng Diyos, bagkus nagpakababa at naglingkod. Matularan nawa namin, O Mariang aming ina, ang napakagandang halimbawang ito na iniwan mo sa amin.